Sa anumang mga posisyon na nakikita po ninyo na possible po, Attorney? Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siyang maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, well, personally po ito, not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI, at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI, si former Judge Jaime Santiago. At I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre, and I think he should retire because I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Ating kaalaman na ang mga congressmen ang pumipili ng district engineers. Sila po ang pumipili ng projects. Marami pong kongresista ang contractors na rin po. Bakit hindi sila sali? Bakit yung mga contractors lamang? Para sa akin po, while sila po ay may partisipasyon dito sa kontrobersya na to, sila po ay sila ang pinakamaliit na player dito sapagkat ang marami po sa kanila, nakakausap ko rin po in confidence, napipilitan lamang sa patakaran ng DPWH at mga congressmen kung paano magsagawa ng project. Nick Torre, dyan po nga sa Philippine National Police. Ano bang masasabi po muna ninyo? Ang masasabi ko po ay tama po yan at nagpakita po ng matibay na liderato ang ating DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla sapagkat napakalinaw naman po na nagsagawa po ng malakihan o malawakang pagbalasa si General Torre nang wala pong pag-observe ng proper protocol na kung saan ito ay dapat idaan sa National Police Commission. At noong siya ay ito po ay pinawalang bisa ng NAPOLCOM at ng kalihim ng DILG ay hindi po sumunod. So that is plain and clear na insubordination na dapat lamang pong patangan ng pagkaparusahan. Opo, pero yung pagkakatanggal po sa kanya at syempre paglipat po sa bagong liderato ay marami pong nakapansin na hindi po naging formal. Baga, may seremonya pero hindi ganoon yung mainit yung pagtanggap at yung pagkakaalis niya ay para bang biglaan, ganun lang, immediately, Attorney. Opo, dapat po naman sapagkat actually po nagtataka ako at gusto ko na nga pong magkomento na kung bakit ang isang hepe ng ating kapulisan na tila yata ay ayaw sumunod at sumusuway sa utos ng mga mandakatataas sa kanya ay nananatili pa. Actually, ilang araw din po bago umaksyon ang liderato, ngunit ngayong umaksyon na, ay nararapat lamang po yun. Wala pong puwang sa ating police hierarchy ang isang chief PNP na hindi po sumusunod sa mga patakaran. Ako'y galing din po sa DILG noong panahon ni Pangulong Estrada at very clear naman po ang organizational structure ng PNP na ito po ay nasa ilalim ng DILG. Opo. Hindi ho ba ito makakaapekto naman po sa moral ng mga kapulisan po natin? Actually po, yung pagbalasa ng walang pahintulot ng NAPOLCOM ay yun po ang nakakaapekto sa moral sapagkat it would appear kung hindi po ito inaksyonan that General Nicolas Torre is above the law and above the established protocols of the National Police Service. Opo.
Wala ho ba kayong nakikitang epekto, implikasyon, attorney, doon sa mga naipatupad na mga polisiya po ni Nick Torre pagdating po sa peace and order sa bagong namumuno o mamumuno dito ngayon sa Philippine National Police? Well, every new PNP chief has his or her own priorities pagdating sa policy. Ngunit ang mandato naman po ng ating kapulisan ay baliwanag na nasa saad sa ating saligang batas, at ito ay of course to maintain peace and order and enforce yung mga batas ng Pilipinas. At I wish the new PNP chief, well, OIC pa lamang naman ngayon, well, at sana po ay magpatuloy po kung ano man ang adhikain ng PNP in general at hindi lamang ng isang partikular na tao. Opo, sa ilalim ho ba ng pamumuno ni Police General Nick Torre, ano ho ba yung obserbasyon ninyo sa pagtugon naman sa ating peace and order dito sa ating bansa? Sa tingin ko po, may mga pangako na hindi natupad. Katulad nung sinasabi niyang response time ng ating kapulisan. Hindi po natutupad yun. At saka para po sa akin, bilang isang leader, hindi po maganda ang karakter ni dating Chief PNP Nicolas Torre. Yung kanya pong ginawa yung sa parang publicity stunt na boxing na tinanggap niya yung hamon ni Duterte, ni Mayor Duterte, na yun pala, alam niya na wala pala dito sa bansa, nasa Singapore pala, pagkatapos he will claim victory. That shows a certain degree of mental dishonesty na hindi po bagay sa isang namumuno sa ating kapulisan. Yun lang naman po ang ilang bagay sapagkat napaka-iksi po ng stint ni General Torre, more or less 3 months lang, for any person to observe kung anong trend ng kanyang pamamalakad. Ngunit yung dalawang bagay lamang pong yun ay nagpapakita na karapat-dapat lamang po na siya po ay nasibak na. At yung latest nga, yung pagsuway sa mga nakatataas sa kanya sa hierarchy ng pamahalaan. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami pong mga haka-haka o usap-usapan nga dahil nga inalis si Torres as PNP chief pero maaring ilipat naman po sa ibang posisyon. May nagsasabi, possible daw, bagay siya sa DPWH dahil magaling po siya mag-imbestiga. Meron din nagsasabi sa Department of Justice at sa anumang mga posisyon na nakikita po ninyo na possible po, attorney. Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siya maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon, ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NBI, ay ako po ay, well, personally po ito, not as a spokesman of the Partido Demokratiko Pilipino. In my personal opinion as a lawyer and as a citizen, ay hindi po very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NBI. At he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NBI, si former Judge Jaime Santiago. At I think ang pinakamaganda pong gawin ng ating pamahalaan, in my personal opinion only, ay hayaan nang matapos ang termino bilang pulis. Hintay na mag-retire si General Torre, and I think he should retire because I don't think he has any more contributions to make to our country, judging from his previous actions as a police officer. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na pinaiiral ng dating PNP chief yung personal na interest kasi hindi niya sinunod considering kanyang demote yung kanyang pangalawa sana na pinuno na ngayon ay tinalaga bilang PNP chief na matapos niya itong ipatapon doon sa Mindanao? Opo, sa akin po, hindi na yung personal na interest niya, kundi yung pagsunod na lamang sa patakaran. Ang isang PNP chief na hindi marunong sumunod sa
regulasyon ang hindi marunong sumunod sa mga nakatataas sa kanya ay hindi dapat maging hepe ng PNP, sapagkat it is a position that requires not only leadership, not only skills as a policeman, as an investigator, pero higit sa lahat, respect for the rule of law and obedience to the chain of command. Opo, at matatandaan, attorney, kinumpara pa niya yung kanyang sarili kay dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa kasi from 1-star general, naging 4-star. Kumbaga, dinipensahan niya yung kanyang sarili nung iniluklok siya bilang PNP chief. At ganito po ang nangyari sa kanya na ilang buwan lang ay natsugi agad sa pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya, attorney. Opo, well, personal kong kilala si Senator Bato de la Rosa. At alam niyo po, siya po ay miyembro ng aking partido, yung Partido Demokratiko Pilipino. Ngunit malayo po. Napakalayo in terms of leadership, in terms of firmness as a police general. Pati sa pinag-aralan, may PhD po sa public administration si Senator De La Rosa. At nakita naman po natin, although medyo nakikita natin may pagka-jolly character siya, may pagka-character si Senator De La Rosa, his heart is in the right place at palagi po siyang naninindigan sa mga bagay na nasa tama at para sa best interest of our country. So malayong-malayo po. Of course, we are a free country, malaya siyang i-compare ang sarili niya kahit kanino. Opo, at kung hindi ito napalitan, itong si dating PNP Chief Attorney, nakikita niyo po ba na posibleng makaapekto ito sa laban kontra kriminalidad, laban kontra droga at laban kontra korupsyon dyan po sa hanin ng pambansang pulisya? Opo, kasi nabanggit na po ni kasamang Jade kanina yung moral. At ito pong nangyari kay General Torre ay lumaktaw po siya sa ulo, so to speak, ng iba na sa tingin ng marami ay of course mas senior at mas karapat dapat dahil lamang sa sinasabi ng iba na parang canine devotion o parang pagiging tuta ng mga opisyal ng ating pamahalaan na gustong tuligsain o apihin ang kanyang mga kalaban, katulad nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Quiboloy, just to name a few. So para sa iba na nakakausap ko, may mga kaibigan din naman tayo sa pulis, masyado pong heavy-handed, masyadong canine at masyadong parang tatayo siya ng isang personality cult centered around him na hindi po dapat sa isang police officer. And Chief PNP and other police officers should be team players. Ang PNP ay hindi isang tao lamang, hindi isang personalidad lamang, but it is the sum of all its parts, which should be greater than the sum of all its parts. Opo, at meron ding umuugong po, attorney, di ko alam kung kayo po ba ay pabor dito, na itong nangyari po kay sa dating PNP chief na si Torre po ay panakip issue dito po sa flood control projects para malihis po ang atensyon ng taong bayan. Ano pong masasabi nyo rito? Malilihis nga po talaga ang atensyon. Ngunit I don't think this is part of it. I think it is part of reaction doon nga po sa ginawang insubordination ni General Torre. Ngunit marami pong mga issue na nagpapalihis dito sa flood control. Isa na nga rito po yung extradition ni Pastor Quiboloy, yung proposed extradition. At nagsalita na nga po ako dito na sabi ko ang timing nito ay very suspicious. Bakit ngayon? July pa pala. Yung June pa ibinigay sa ating ambassador di umano. Sabi ni Ambassador Romualdez itong mga extradition papers. And then
nagulat naman ako, ganito po talaga kagulo dito sa gobyernong ito. Nag-anunsyo si Ambassador Romualdez na meron na daw extradition documents na pinadala sa kanila, tinatanggi naman ng ating Department of Justice. So ganyan po ka-weird ang ating gobyerno. Ngunit bukod pa po sa pagpapalihis yan, iyon pong mismong investigasyon ay ginugulo po pala para sa ganang akin, ay ginugulo para yung tunay na issue, which is the involvement of certain members of the House of Representatives at mga matataas na opisyal ng DPWH ay matabunan. Unang-una po, alam nyo, if I may, kasamang Admar, yun mismo website na isumbong mo sa Pangulo tungkol dun sa flood control. Bakit kailangan ang ordinaryong mamamayan ang magsumbong sa Pangulo tungkol sa flood control? Bilang Pangulo, siya ang Chief Executive, under niya ang DPWH, lahat ng datos is at his fingertips. Hinilingin lamang niya sa kanyang secretary, si Secretary Bonoan, who is his alter ego. Number 2, nasa ilalim ng Office of the President ang NBI, ang PNP. May mga investigative capabilities ang both of these offices, pati hindi niya gamitin. Number 3, bakit kontraktor at ng kontraktor ang kanilang inuupakan? While may role talaga ang kontraktor dyan, sila ang nag-i-implement ng mga proyekto tungkol sa flood control at lahat ng infrastructure projects na pina-farm out sa mga private contractors. Ang DPWH po ang nagdidisenyo. Sila ang nagko-conduct ng bid. So yung sinasabi nila yung sumidan na 250,000 lang ang kapital ay acquire ng multi-billion peso flood control projects. DPWH po ang dapat sisihig dyan sapagkat sila po ang nasa Bids and Awards Committee. And then, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang mga congressmen ang pumipili ng district engineers. Sila po ang pumipili ng projects. Marami pong kongresista, ang contractors na rin po. Bakit hindi sila sali? Bakit yung mga contractors lamang? Para sa akin po, while sila po ay may partisipasyon dito sa kontrobersya na to, sila po ay sila ang pinakamaliit na player dito sapagkat ang marami po sa kanila, nakakausap ko rin po in confidence, napipilitan lamang sa patakaran ng DPWH at mga congressmen kung paano magsagawa ng project. Opo, at isama na rin natin, attorney, yung may napakalaking confidential funds ng opisina po, no, na hindi na needed na talagang ang taong bayan pa yung pwede nang gamitin yun. Pero attorney, gaano kahalaga na tutukan ito ng taong bayan, ng lahat ang issue kaugnay nga po dito sa daan-daan bilyong pisong halaga ng flood control project, considering naalala mo yung 10 billion peso na PDAF scam, 10 bilyong piso lang yun, attorney, pero talagang tinutukan nyo ng husto. Pero ito, merong mga naririnig tayong mga panlihis sa issue, attorney. Opo, dapat po ang taong bayan na po talaga ang kumilos niyan. Otherwise, pagdating ng bagong news cycle, baka makalimutan. Yes po, attorney. Okay, balikan lang natin si Attorney Ferdy Topacio, ang Deputy Spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino. Pinag-uusapan po natin ito nga pong issue po ng flood control projects na dapat nga ay lubos na tutukan po ng gobyerno at ng taong bayan. Balikan lang natin maya-maya itong si Attorney Ferdy Topacio, partner at Jay. Ayan, mga ka-partners, at oras po sa buong Pilipinas, 7:43 na po ng umaga. Hinihimok nga ngayon ng Department of Public Works and Highways, Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanomaliang flood control project sa bansa. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ito'y upang mahayag yung korupsyon sa sistema po ng ahensya. Matatandaang
Naaresto si Calalo noong Biyernes, August 22, dyan po sa Taal, Batangas. Ito'y matapos umano magtangkang mag-alok ng 3.1 million pesos na suhol kay Congressman Leviste kapalit po ng pagharang sa investigasyon sa flood control project sa Batangas. Samantala, ipinag-utos naman po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsasagawa po ng investigasyon laban po sa mga kontraktor na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ay kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kapag napatunayan nila na kulang ang ibinayad na buwis ng mga kontraktor o tuluyan silang umiiwas sa pagbabayad ay hindi sila bibigyan ng updated tax clearance. Balikan lang natin si Attorney Ferdy Topacio. Attorney, ulitin ko lang po yung tanong na naudlot po yung inyong sagot kanina, yung kahalagahan po na dapat hindi magpalihis sa tunay na issue ang taong bayan, lalo na dito sa kontrobersyal na flood control projects po, Attorney. Ay, opo. Katulad po ng nabalita ninyo, eto nga pong BIR is now in on the action at iniimbestigahan daw yung mga kontratista. Good, follow the money. Ngunit imbestigahan din po natin yung mga DPWH officials. Imbestigahan din po natin yung kanilang mga lifestyle. Pati yung mga congressmen, mga opisyal ng House of Representatives na biglang lumobo. Yung SALN at ang daming mga sasakyan, alam na, pinopost pa nga sa social media, ang daming mga designer bags. Tignan po natin kung yung kanilang lifestyle ay suportado ng kanilang sweldo bilang mga miyembro ng House of Representatives at yung sweldo ng mga empleyado ng DPWH. At nagtataka pa po ako, Sir Jade, Sir Admar, bakit walang nasususpinde ni isa motu proprio from the President? Kung ako may presidente, sususpindin ko na yung DPWH secretary ko sapagkat he is on top of the situation. Kung hindi pa nabulgar yung flood control, kung hindi pa bumaha ng bumaha, hindi pa mabubuking, anong ginagawa ng sekretary mo? At anong magagawa ng galit niya? At yung pagbisita niya sa mga flood control projects, hindi puro pakitang tao lang, puro palabas lang, only for optics, moro-moro lang yon. Tsaka Attorney, bakit kaya mabilis sila doon sa mga pangalan na inilalabas po nila, yung mga nakapangalan yung resibo doon sa confidential fund ng pangalawang Pangulo, pero napakabagal naman na mabanggit sino yung involved na mga politiko dito sa controversial na flood control projects? Opo, tama po yun. Bakit yun lang ang ginagawa nila? When alam naman po ng lahat na ang daming mga nandyan po sa House of Representatives na maaring sangkot dito. Naglabas sila ng 15 contractors. Ba't ayaw nilang sabihin kung sa likuran ng mga contractors na yon, sa mga kumpanyang yon, ay may involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. Yun po ang aking kinakataka. At isa pa po, yung mga maiingay sa Senado, na napakabilis tumayo kapag ang issue daw ay accountability, transparency. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Selective ba ang kanilang panawagan sa transparency at accountability? So yun po ang pinagtataka ko kasamang Jade, kasamang Admar. Tsaka Attorney, nababanggit na nga nitong si Mayor Benji Magalong ng Mayor for Good Governance at itong si Senador Ping Lacson kung paano yung nagiging hatian sa mismong proyekto na kung ihahambing sa hatian ng mismong politiko o kongresista, kung sino man yung nakatoka dyan, di hamak na mas malaki kumpara dito sa mga kontraktor. Pero ang kontraktor agad ang napapangalanan, Attorney. Opo, tama po yan at mabuti na pansin nyo na yan. At yan pong tungkol kay Mayor Magalong, matagal na pong nagbo-volunteer yan to head an independent commission. Napakaganda po ng reputasyon ni Mayor Magalong. He is the person who sacrificed his ambition to become PNP chief para lamang lumabas yung katotohanan doon sa tinatawag na Mabasapano Massacre, yung napatay yung sa 44. And yet, etong ating Pangulo, napakabagal at tagal na po namin nananawagan sa PDP
na i-appoint si Mayor Magalong bilang head ng isang independent commission. Hindi nga namin kapartido yung si Mayor Magalong, pero aming inirekomenda. Ngunit kahapon lang yata o isang araw, doon lang nag-usap ang Pangulo at si Mayor Magalong, at hanggang ngayon wala pa yung sinasabing independent commission. Kung sa Ilocano mabayag ang ating Pangulo, babagal. Attorney, si Jade po ulit ito. Umaasa pa rin ho ba kayo sa Partido po Demokratiko Pilipino na may mapapanagot sa ilalim pa rin nitong kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos laban dito sa mga korap dito sa flood control projects? Umaasa po kami, siyempre po, yan ay para sa ating bayan, sa kapakanan lahat. Ngunit, sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin niyo po yan ng mga tao, ng mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Mga retired justices na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senatora Rodante Marcoleta. At sana po, iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya. Opo, sa gitna nga po nitong laban natin kontra sa manumalyang flood control projects, may isa na pong naaresto, yung isang district engineer nga, dyan po daw sa Batangas, na nagtangkang manuhol kay Congressman Leviste. Ano naman po ang reaksyon po ninyo doon ng partido? Well, magandang development po yan. Ngunit, katulad po ng sinabi ni Congressman Leviste mismo, hindi yan po ay isang tauhan lang. Puppet lamang yan. Hindi kanyang pera yan. And there are bigger fish behind that district engineer. Di ba sabi nga ni Congressman Leviste, that person is very, very popular daw. Yung nag-utos doon sa district engineer. Sana pangalanan na rin ni Congressman Leviste. Marami pa po yan. At yan ay isa lamang. I'm sure there are dozens of them sapagkat hindi naman po lulusot ang isang flood control project kundi rin po may participation ng DPWH from its inception. Sa design pa lang ng project, sa bidding pa lang hanggang mag-inspection po ang mga inhinyero ng DPWH at sabihin tapos ang proyekto according to specifications, hindi po mawawala ang participation ng DPWH. Kaya nga po may mga nagbibiro, iba na daw ang ibig sabihin ng DPWH ngayon Ang ibig na daw sabihin daming pera, walang hirap. Opo. Attorney, huling issue na lamang po dito nga sa issue o sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC dahil ilan nga kaugnay nga po sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng ICC case ng dating Pangulo, may panawagan ng abogado ni FPRRD kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nais ngang makipag-negosasyon kay PBBM. Ano ho ba ang masasabi po o reaksyon ng partido tungkol po dito? Bagamat ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang aming pinuno, siya ang chairman ng PDP sa ngayon, ay kami po ay pinauubayan na po namin sa kanyang abogado, si Attorney Kaufman, ang kanyang depensa. And kung may tiwala po sa kanya ang pamilya ni Pangulong Duterte, of course, we will defer to the preferences of our chairman and his family. Nakipag-ugnayan na ho ba ang abogado ni FPRRD po sa partido para makipagtulungan at subukan na pakiusapan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol nga po doon sa hiling na sana itumulong pauwin na balik dito ang dating Pangulo sa Pilipinas? Very consistent naman po ang panawagan namin sa PDP na pauwiin na. In fact, last month or so ago,
ay nagkaroon po kami ng malawakang symposium doon sa headquarters ng PDP sa Santa Mesa, kung saan yan nga po ang topic namin, which is bring him home. At hanggang sa ngayon po, yan ang aming panawagan, and we are exerting all efforts allowed under the law para mabigyan ng pressure ang ating gobyerno at ang gobyerno rin ng Netherlands at ang ICC na pauwiin na o at least bigyan ng temporary liberty si Pangulong Duterte. Ayan. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe po namin sa PDP, sa ating mga kababayan na nagmamahal sa ating bansa at ayaw ng anomalya. Mga kasama, ito pong flood control is only the tip of the iceberg. Kung may kasangkot ng mga contractors, DPWH officials at pati na ang mga miyembro ng House of Representatives, ay flood control pa lang po ang pinag-uusapan natin. Marami pa pong isinagawang proyekto ang DPWH with the participation of our congressmen. May mga tulay pa, may mga kalye pa, may mga gusali, yung sinasabi ni Mayor Magalong na mga riff-rapping, mga cat's eye. Dapat po lahat yan ay imbestigahan sapagkat ito pong modus operandi sa flood control, sa amin pong palagay, we have very strong reasons to believe, yan din po ang ginagawang formula sa lahat ng proyekto kung saan may contractor, may partisipasyon ng DPWH at mayroon pong involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. So, dapat po ito parang cancer and we have to root it out at our cost. Hindi pwede pong ginagamot ang cancer ng aspirin o ng mefenamic acid. Kailangan po dyan radical surgery na dapat pong isagawa sa lalong madaling panahon. Kung hindi po, talagang wala na pong mangyayari sa ating bansa.